Hindi lahat ng nakikita nating amount sa sweldo o kontrata ng isang NBA players ay nauuwi nila. Madalas mong madinig na halos kalahati na lang nito ang take-home pay nila. So ano-ano nga ba ang kaltas o mga kailangang ibawas sa sweldo ng isang NBA player? Tara, pagkwentuhan natin. Gawa tayo ng estimation. Pwedeng hindi to accurate, pero para lang meron kang idea. Estimation lang mamaya mambash ka na naman. So kunwari isa kang NBA player, pinapirma ka ng kontrata. Ang nasa kontrata mo ay $10 million. Los Angeles Lakers ka. Importanteng may team sa example, mamaya malalaman mo. Yung $10 million na nakikita mo sa kontrata, yan yung tinatawag na gross salary mo. Gross, ibig sabihin buo pa yan. Hindi pa nababawasan, wala pang nakakaltas o hindi pa nagagalaw ng accountant mo. So parang dito din sa atin, makikita mo sa payslip mo yung gross payout mo. Tapos sa baba, nakapila na yung tax, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Ghost Project o kung ano-ano pa. Sa US ganun din. Yung nakalagay sa kontrata ng NBA player, headline number lang yan. Pang flex, pang balita ba? So unang ibabawas ay federal tax na kinokolekta ng IRS. Dito sa atin, BIR ang tawag dyan. Ang alam ko, ang tax system sa kanila ay progressive. Habang mas malaki ang kita mo, mas mataas ang percentage ng tax mo. Parang may tax bracket system. So, balik tayo sa $10 million na kontrata mo. Ang effective federal hit sa ganyang kalaking salary ay roughly nasa 35 to 37% range. Pero gamitin na natin yung 37%. Sa kontrata mong 10 milyon, ang possible federal tax mo ay $3.7 million. So, ang natitira na lang sa'yo ay 6.3 million. Pero hindi pa yan natatapos dyan. Nag-uumpisa pa lang tayo. Ang susunod na kaltas, state tax. Kung ang federal tax ay parang BIR sa Pinas na nationwide tax, ang state tax ay parang income tax ng isang lalawigan o probinsya. Pero sa US, analogy, para mas madaling magets. Kunwari taga General Trias, Cavite ka, nagbayad ka ng tax sa BIR para sa tax mo sa buong Pilipinas. Tapos magbabayad ka pa ng isa pa na pang buong Cavite naman. Parang ganun din yon. For example, Lakers ang team mo. Yung federal tax pang buong US, yung state tax pang California. So, magkano yon? Hindi pare-pareho ang percentage at meron namang state na walang state tax. So, yung binabayaran mong state tax ay depende sa kung saang state ka naglalaro. Magkakaiba sila ng percentage, pero yung mga state na walang state tax, ang alam ko ay ang Florida, Texas at Tennessee. So walang state tax pag naglalaro ka sa Miami, Orlando, San Antonio, Dallas, Houston at Memphis. Kaya kung maaalala mo, sa interview ni iShowSpeed kay Giannis, sinabi ni Giannis na parang ayaw niya mapalipat sa LA dahil sa tax. Well, meron din namang state tax ang Wisconsin kung nasaan ang Milwaukee. Pero parang almost doble nun ang tax pag nasa California ka. Balikan natin yung sahod mo. 10 million minus federal tax, 6.3 million na lang. Bawasan pa natin ng state tax. At dahil Lakers ka, nasa 13.3% ang income tax mo sa ganyang kontrata. Ang 13.3% ng 10 million mo ay $1,330,000. Ibabawas ulit natin yan sa kontrata mo. Ang natitira na lang sa'yo, $4,970,000. Again, hindi pa tayo tapos. Sunod, meron ding tinatawag na jack tax. Ano naman yon? Tax yon na binabayaran ng player sa kada city na mapaglalaroan nila o yung may away game. Halimbawa, Lakers player ka, ang next game nyo ay versus Milwaukee Bucks. Sa court ng Milwaukee, may state tax ang Wisconsin. So dahil naglaro kayo doon, kakaltasan kayo ng jack tax. Pero syempre, hindi na kasing laki ng binabayaran ng mga taga Milwaukee na state tax. Kasi hindi naman kayo taga doon. Ibi-base lang yon sa araw na naglaro kayo doon o yung duty days na tinatawag. Kunwari sa isang season, 2 beses kayo naglaro sa court ng Milwaukee, so 2 araw lang i-base yung jack tax nyo. May formula yan pero wag na yon. Gugulo lang lalo. Hindi naman yun ganun kalaki, pero ang problema, hindi lang naman Milwaukee ang dadayuhin yung team sa isang season. Madami yan sila, kaya naiipon din. Pero again, pag dumayo naman kayo sa mga state na walang state tax, wala din kayong jack tax na babayaran. So yun yung mga masarap paglaruan, Florida, Texas at Tennessee. Bukod sa mga yan, dahil Lakers player ka, wala ka din jack tax sa court ng Sacramento Kings, Clippers at Warriors kasi pare-pareho naman kayong nasa state ng California. So balik na tayo sa'yo.
Ang natitira na lang sa'yo ay $4,970,000. Kunwari, ang naipon na jock tax mo sa isang season ay $500,000. Again, example at estimation lang to. So ang naiwan na lang sa'yo ay $4,470,000. Hindi pa din tayo tapos. Sunod, FICA o Federal Insurance Contributions Act. Ito yung batas na nagre-require na magbayad ang empleyado para sa Social Security at Medicare. Parang SSS at PhilHealth yan dito sa atin sa Pinas. Ibig sabihin, bukod sa income tax, may mandatory contributions ka pa para sa retirement at healthcare system ng US. Ang rate, 6.2% ng sahod mo. Pero don't worry, may cap naman yan. Nasa $184,000 ata kung di ako nagkakamali. Meaning, kahit may 10 million ka na sahod, hanggang sa cap lang nila kukunin yung 6.2% na contribution mo. So, estimation, based sa cap, nasa $11,000 ang contribution mo sa Social Security. Baka di mo na masyado indahin yan. Sa Medicare naman, 1.45% lang, pero walang cap. So, 1.45% ng 10 million mo talaga yung kukunin. Ang 1.45% ng $10 million mo ay 145,000. Yan, medyo iindahin mo na. At may additional 0.9% surtax pa pag kumita ka ng 200,000 pataas. So, pasok ka dyan. 10 million contract mo eh. So, babawasan ka pa ulit ng another 90,000 para sa Medicare. So, ang total FICA mo ay $246,000. Aray mo. Ibawas natin ulit sa natitira mong sahod. So, mula sa 10 million, ang natitira mo na lang na sahod after taxes, Social Security at Medicare ay nasa $4,224,000. So, yan yung mga kaltas sa sahod ng isang NBA player. Sa natitira mong $4.2 million, magbabawas ka pa dyan ng agent fee na usually nasa 3 to 4% ng 10 million mo. Nasa $300,000 to $400,000 din yon. Diyan mo pa kukunin yung NBA Players Association dues, escrow system. Baka may trainers ka pa o dietitian o personal assistant na papasweldohin. Sabihin na natin na malinis mong maiintrega sa asawa mo, $3 to $4 million. Well, again, estimation lang. Binigyan ko lang kayo ng idea paano tumatakbo yung sahod o kontrata ng isang NBA player. Pwedeng hindi eksakto yung mga amount or numbers natin, pero yan yung system. But anyway, sahod pa lang naman nila yan sa NBA. Meron pa naman silang kita sa mga merch, shoe deal, TV guestings, interviews, commercial at madami pang iba. Hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos o medyo magulo. Pa-comment na lang kung may question ka. Paki-like din ako ng video kung natripan mo at baka naman, paki-subscribe na din ako ng ating channel para sa mga susunod pa nating pagkukwentuhan.